Magandang araw sa mga katakip silim natin. Ako to si Sir Dave. Gusto ko lang ikwento yung personal kong karanasan sa Wawa Dam noong bata pa ako. Umaga yon. Ginising ako ng mga magulang ko dahil aalis daw kami. Hindi ko na matandaan kung anong taon yon. Pero mga 7 or 8 years old siguro ako nun. Pagkatapos, nag-asikaso na kami. Kasama ko yung mga kapatid ko, yung papa ko at saka mama ko. So yung outing na yun sa Wawa Dam, para siyang outing ng buong street kasi marami kami. Siguro mga 3 jeep yung inarkila. Dati kasi, jeepney driver yung papa ko. So yung jeep na minamaneho niya, doon kami sumakay. Pagkarating namin sa Wawa Dam, okay naman. Pero hindi muna kami pinaligo ng mama at papa ko. Sabi kasi nila, antayin daw namin sila kasi malalim daw yun. Siyempre ako, bata. Karaniwan sa bata pag nakakita ng dagat or ilog, di ba? Gusto na agad bumabad. So dahil strict rin yung parents ko, wala akong nagawa. Inantay ko muna sila bago ako lumusong. Tapos maya-maya, yung iba naming mga kasama naliligo na. Yung ibang mga kalaro ko sa amin, naglalaro na rin. Medyo naiinggit na ako. Tapos nagulat ako kasi dumating yung classmate ko. Out of nowhere. Na timing na maliligo rin sila sa Wawa Dam. Crush ko yung kaklase ko na yun dati, so hindi niya alam. Nakipagkwentuhan muna ako habang inaantay ko yung mga magulang ko. Tapos maya-maya, lumapit yung papa ko. Sabi, pwede na raw kaming maligo. Pero, doon lang daw sa malapit. Bawal daw kaming lumayo kasi malalim nga raw doon sa bandang gitna. So kami, naliligo na kami. Yun, nag-i-enjoy na yung mga bata. Pati ako, pati yung kaklase ko. Tapos maya-maya, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Parang may puwersa na humihila sa akin palayo dun sa mababaw na parte. Tapos, parang hinihigop ako pa ilalim ng tubig. Maya-maya, may naramdaman akong parang humawak sa paa ko. Tapos hinila ako pa ilalim. Hindi ko alam kung kamay yun or baka may sumabit lang sa paa ko. Pero nalunod ako nun, literal. Tapos maya-maya nagulat ako. Kasi may biglang lalaki na sumagip sa akin. Tapos dinala niya ako dun sa gilid. Tapos nakahinga ako ng maayos. Hindi ko pinaalam sa mga magulang ko na nalunod ako. Pero yung itsura ng lalaki, nakahubad siya. Tapos yung mukha niya, parang hindi siya mukhang tao. Matulis yung tenga, hindi katangkadan. Tapos medyo malapad yung katawan. At matapos yung karanasan kong yun, nang makauwi kami, nilagnat ako. Nagtaka yung mga magulang ko. Tapos kunento ko sa kanila na nalunod nga ako. Nagalit sila. Tapos tinanong nila kung sino yung nagligtas sa akin. Nung una ayaw pa nilang maniwalang nalunod talaga ako. Pero kinabukasan, may isang taga-lugar namin na nagsabing nalunod nga raw ako, nakita ako. Tapos nung sasagipin niya na sana ako, nagulat daw siya kasi may ibang sumagip sa akin. Kaya tinignan niya na lang daw. Hindi niya na rin daw sinabi sa mga magulang ko kasi nakita naman ng okay ako. Hindi ko talaga alam kung sino yung sumagip sa akin nung bata ako. Hindi ko alam kung bantay ba yun sa Wawa Dam or kung anong nilalang yun. Pero matapos yun, nakabalik pa rin naman ako sa Wawa Dam pero malaki na ako. At nung bumalik ako sa Wawa Dam, sinubukan kong hanapin siya pero hindi ko na talaga siya nakita. Hanggang dito na lang tong kwento ko. Medyo nahirapan din ako kasi
Ang hirap pala magkwento kapag sarili mong kwento. Salamat. Hindi ko talaga plano pumunta sa Wawa Dam ng mag-isa. Biglaan lang lahat. Galing akong Rodriguez noon. Tapos parang may humila sa akin na sumilip muna sa lugar bago ako umuwi. Hapon na, mga bandang 4:30. Yung liwanag ng araw, medyo orange na. Kaya ang ganda ng ilog. Pero may kung anong kaba akong nararamdaman. Pagdating ko sa gilid ng dam, medyo tahimik na. Konti na lang yung mga naliligo. Karamihan, nag-aayos na ng gamit. Nakaupo ako sa gilid ng isang malaking bato. Pinapanood ko yung agos ng tubig. Nang may mapansin akong kakaiba sa kabilang side. May isang babaeng nakaputing damit. Mahaba ang buhok, nakalugay at sobrang basa. Parang galing sa ilalim ng tubig. Nakatayo siya sa malaking batong medyo nakausli sa gitna ng ilog. Una, akala ko normal lang na turista o naligaw na hiker. Pero ang weird kasi, ang lakas ng agos tapos paanong nakatayo siya ng sobrang steady. Di man lang nadadala ng alon o nadudulas. Tinignan ko siya ng maigi. Nakatungo lang siya, hindi gumagalaw at parang nanginginig. May lumapit na 3 hikers sa harapan ko. Napansin ko na napatingin din sila sa bato. Narinig ko pang sabi nung isa, "Uy pre, may tao pala dun." Pero paglingon nila ulit, parang hindi nila makita ng malinaw. Binaliwala nila at naglakad papalayo. Ako lang ang tuloy-tuloy na nakapansin sa kanya. Lumalalim na ang hapon. Sumisigaw na rin yung mga bantay na magsiuwian na. Pero hindi ko maalis yung tingin ko sa babae. Para bang may humahatak na curiosity. May parang malamig na kamay na gumagapang sa batok ko papunta sa likod. Tapos biglang gumalaw siya. Dahan-dahan. Tinungo niya yung mukha niya sa direksyon ko. Kinabahan ako ng todo. Kasi kahit malayo, kitang-kita ko na wala siyang muka. Parang nabura, parang basang balat na walang mata, walang ilong at bibig. Pero may naramdaman ako, may parang boses na pabulong. "Huwag kang aalis, andito lang ako." Napaatras ako ng konti, tumama ang tsinelas ko sa bato. Pagtingin ko ulit sa kanya, wala na siya. Pero hindi pa doon natapos. Yung tubig sa malapit na parte, biglang umalon ng paikot. Parang may gumagalaw sa ilalim. Yung mga ibon sa itaas, biglang nagsilaparan. At sa pagitan ng ingay, may narinig akong tunog. Yung parang paghikbi ng babae. Mahina, pero nandun, umiiyak. Doon ko na-realize, hindi ko siya basta nakita. Pinapakita niya talaga ang sarili niya sa akin. Parang ako ang hinihintay niya. At habang nagmamadali akong umalis, napansin kong may basa sa paligid ng batong inupuan ko. Parang may tumayo doon bago ako umupo. Pero wala naman akong kasabay kanina. Pagkatapos kong marinig ang paghikbi, nagmamadali akong tumayo. Pero habang naglalakad ako palayo sa tubig, may napansin akong kakaiba sa paligid. Wala nang ibang tao. Tahimik. Walang bantay. Walang hiker. Wala kahit sino. Ewan ko kung bakit, pero parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Kahit yung tubig, parang humina. Para akong pumasok sa ibang lugar kahit nandun lang ako sa dam. Nang tumingin ako sa gilid, doon ko siya nakita. Nasa mismong batuhan, nakatabi yung babaeng nakaputi. Basa ang damit, nakadikit na sa balat. Nakatungo lang ulit,
Pero mas malapit na siya ngayon. Ang lakas na tibok na dibdib ko. Hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Pero napahinto ako. Para bang may humawak sa binti ko. Hindi ako makagalaw. Unti-unti niyang itinaas ang ulo niya. At doon ko nakita ng klaro. Wala talaga siyang muka. Pero kahit wala siyang muka, ramdam kong nakatingin siya diretso sa akin. Tumunog sa tenga ko yung boses niya. Hindi mo sila maririnig. Ako lang ang kasama mo ngayon. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Tapos naramdaman ko na lang na parang may basa sa balikat ko. Pagtingin ko, nakapatong ang kamay niya sa akin. Parang hinatak ako ng lamig mula sa ulo hanggang talampakan. Hindi siya gumagalaw pero ramdam kong unti-unti akong hinihila papunta sa ilog. Isang hakbang, pangalawang hakbang. Hindi ko alam kung bakit pero para akong naglalakad ng hindi ako mismo ang gumagalaw. Matagal na ako naghihintay. Nag-echo sa utak ko yung boses niya. Nang malapit na ako sa tubig, bigla kong naramdaman ang sobrang bigat sa dibdib ko. Parang pinipigilan ako ng katawan ko. Napasigaw ako na sobrang lakas. Tama na! Pagkasigaw ko, parang may sumabog na hangin sa paligid. Nawala yung kamay sa balikat ko at bumalik ang tunog ng tubig. Yung ingay ng talon, pati yung mga tao, parang hinugot ako pabalik sa totoong mundo. Nang lumingon ako, nawala na siya. Pero sa basang lupa kung saan ako nakatayo, may hugis paa ng babae. Sobrang linaw na parang kakaalis lang. Pagbalik ko ng Wawadam, nanginginig pa ang katawan ko. Sinabayan ko na lahat ng tao papunta sa parking area dahil ayoko nang mapag-isa. Ilang hakbang lang papunta sa tricycle terminal, napahinto ako. May matandang babaeng nagtitinda ng banana Q. Biglang tumingin sa akin at nagsabing, "Inabot ka niya? Huwag ka nang bumalik mag-isa. May hinahanap yan at mas delikado kapag ikaw ang pinili." Napatingin ako sa likod. Wala namang tao. Pero matapos yun, Sir Dave, nakauwi naman ako ng maayos sa amin. Ako nga pala si Rico, 23 years old, taga Marikina. Mahilig ako mag-hike kahit madalas ako lang mag-isa. Hindi naman ako takutin, pero may mga bagay sa bundok at ilog na minsan kahit hindi ka naniniwala, mapapaisip ka talaga. Nang araw na yon, solo hike lang sana ako. Simple route lang, pababa sa Wawadam para magpahinga bago umuwi. Wala akong ibang balak kundi tumawid ng hanging bridge bago sumakay ng tricycle. Pero hindi ko alam na doon pala magsisimula yung pinakaunang kakaibang experience ko. Pagdating ko sa dulo ng tulay, ramdam ko agad yung lamig ng hangin kahit hapon pa. Hindi ganon kataas ang araw at may unti-unting pag na bumababa mula sa bundok. Pero ang pinakang weird, walang ibang tao. As in wala. Kanina siksikan yung mga hikers at pamilya na tumatawid. May mga nagpipicture pa. Pero pagdating ko doon, parang biglang naglaho lahat. Yung paligid, tahimik. Halos marinig ko na yung sarili kong paghinga. Sakto pag-apak ko sa unang kahoy ng tulay, biglang umuga ng sobrang bagal. Parang may tumatawid na babagal sa unahan. Napahinto ako. Baka may nauna, sabi ko sa sarili ko. Sinilip ko ng mabuti. May gumagalaw nga. Pero hindi tao. Sa kalayuan, sa gitna ng hanging bridge, may parang mga aninong dumadaan. Hindi sila solid, hindi rin sila malinaw.
Mga silhouette na parang usok. Naglalakad papunta sa dulo. Pero hindi lumalakad ng normal. Parang lumulutang lang, parang dumadaloy. Napako ako sa kinatatayuan ko kasi habang tumatawid yung mga anino, hindi umiindayog ang lubid ng tulay. Hindi rin umuuga yung kahoy na apakan. Parang wala silang bigat, pero malinaw na malinaw kung nakikita silang gumagalaw. Sa sobrang klaro, akala mo tao, pero hindi sila mabuo ng mabuo. Parang katawan lang nagawa sa aninong nagsama-sama. Tapos may napansin akong isa. Yung huling anino, nakatayo lang, nakatapat sa direksyon ko, hindi tumatawid. Para bang inaabangan ako. Umangin ng sobrang lamig, tapos pumasok na naman yung unsettling feeling. Yung tipong may nakatingin sa likod mo kahit wala namang tao. Yung pakiramdam na hindi ka dapat nandyan. Naglakad pa ng dahan-dahan yung mga anino papunta sa kabilang dulo. Pero yung isa, hindi gumagalaw. At doon ko napansin ang pinakang nakakakilabot. Habang nakapokus ako sa mga anino, hindi ko agad nakita na may bakas ng paa sa kahoy ng hanging bridge papunta sa direksyon ko. Pero wala namang nakatayo roon. Doon ako napalunok. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. At doon ko narinig ang pinakang unang tunog mula sa tulay na hindi ko malilimutan. Isang manipis at mahinang pagtiktik. Parang may papalapit sa akin. Pero hindi nakikita. Hindi ko alam kung tutuloy ako sa tulay o tatakbo pabalik. Pero alam kong hindi normal ang mga aninong yun. At alam kong hindi aksidente na ako lang ang nakakakita sa kanila nung oras na yon. Nakatayo pa rin ako sa dulo ng tulay, hawak ang lubid sa gilid, habang unti-unting lumalakas yung pagtiktik na parang papalapit sa akin. Yung mga anino, tumatawid sa gitna, tuloy-tuloy lang naglalaho sa kabilang dulo, pero yung isang naiwan sa gitna, nakatingin pa rin sa direksyon ko kahit wala naman siyang muka. Sumikip ang dibdib ko para akong hinihigop ng lamig mula sa lupa. Napansin ko na lang, biglang tumigil ang hangin. Tapos, nawala lahat ng tunog. Walang agos ng tubig, walang yabag, walang kuliglig. Parang may nag-mute ng buong paligid. Doon ko naramdaman na hindi na normal to. Huminga ako ng malalim. Saka ako naglakad ng dahan-dahan sa kahoy na tulay. Ang bigat sa paa ko para akong lumulubog. Hindi ko alam kung bakit ako naglalakad papasok, pero parang may humahatak. Pag-apak ko sa pangatlong kahoy, umuga bigla ang tulay. Hindi dahil sa hangin, hindi dahil sa akin, kundi parang may mabigat na tumalon sa tulay mula sa hangin. At bigla ko siyang nakita. Yung aninong nakatayo sa gitna, wala na doon. Pero may bagong anino sa harapan ko. Ilang metro lang ang layo. Mas madilim, mas malinaw ang hugis. At unti-unting kumikilos paatras at pasulong. Parang sinusukat ako. Parang tao na walang laman. Isang itim na silhouette na hindi tama ang galaw. Gumagalaw ng hindi naghahakbang. Puta, napatalon ako nang bigla siyang lumipat ng pwesto. Mas malapit, parang nag-glitch. Hindi ko na alam kung sisigaw ako o tatakbo. Tapos narinig ko isang boses na hindi galing sa harapan. Galing sa mismong kahoy ng tulay. Huwag ka nang tumawid. Bumalik ka. Para siyang malamig na boses na pinagdikit-dikit, parang humuhuni sa ilalim ng kahoy. Nag-angat ang anino, parang itinuro ako gamit ang walang hugis na kamay. At bigla itong dumiretso sa akin. Napatakbo ako pabalik, pero habang tumatakbo ako, ramdam ko na may malamig na kamay na humawak sa damit ko. Humihila pababa.
Hindi ko makita kung saan galing pero alam kong hindi yun imahinasyon. Parang may gustong magbabagsak sa akin sa mismong gitna ng tulay. Nang malapit na ako sa dulo, naramdaman ko yung lubid sa gilid na parang biglang may tumalon. Para bang may dumaan na hindi ko nakikita. Saka ko lang ulit narinig yung tunog ng tubig. Biglang bumalik ang mga ingay ng paligid. Bigla na lang. Parang walang nangyari. At paglingon ko, wala nang anino sa tulay. Pero gumagalaw pa rin ang kahoy. Parang may tumatakbo roon kahit wala namang tao. Takbo agad ako palabas. Halos madapa sa lupa. Para lang makalayo sa tulay. Pagdating ko sa may tindahan malapit sa terminal, hingal na hingal ako. Napatingin sa akin yung isang tinderang matanda. Ano, nakita mo? Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero hindi na ako sumagot. Lumapit siya, hinawakan niya yung braso ko, at nanlamig ako sa sinabi niya. Huwag ka nang dadaan doon kapag papalubog na ang araw. Doon sila tumatawid, hindi sa tao, hindi sa lupa, sa gitna ng tulay mismo. Pag nasabayan mo, yun ang delikado. Baka isama ka nila. Napatingin ako sa kamay ko. May bakas ng dumi sa hawakan ng damit ko. Pero hindi galing sa tao. Parang uling na basa, maitim at malagkit. At nung pag-uwi ko, paghubad ko ng jacket, nandun pa rin yung marka ng kamay. Isang bakas ng aninong humawak sa akin sa tulay. At nung huli kong makita yung jacket ko na yon, nandun pa rin yung marka. Pero hindi ko na matandaan kung nasa na yung jacket ko na yon. Hanggang dito na lang po. Salamat. Ako si Rian, 26 years old, mountaineer mula CDO. Hindi naman ako bago sa bundok. Nakarating na ako sa Kitanglad, Kalatungan, Dulang-Dulang, at ilang minor climbs sa Bukidnon. Sanay ako sa lamig, sa dilim ng trail, pati na sa mga kwento-kwentong may bantay ang mga bundok. Pero iba talaga ang Musuan Peak. Iba yung pakiramdam niya. Iba yung hilaga ng hangin. At meron siyang presensyang hindi mo basta-basta maa-absorb kung hindi mo naranasan mismo. Hindi ko ito sinasabi bilang exaggeration. Kunento ko ito kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung kinulang lang ba ako sa tulog o talagang may nakasalubong akong hindi tao. Nagpaplano pa lang sana kami ng tropa ko ng quick sunrise hike. Hindi major climb, hindi overnight. Pero dahil may bagyo na dumaan ilang araw bago nun, medyo basa pa ang trail. 4 kami dapat. Ako, si Jethro, si Kim, at si Lyle. Pero sa huling minuto, nag-back out yung dalawa kasi may lakad sa pamilya. So kaming dalawa lang ni Jethro. Sabi ko, Bro, tuloy pa rin ba tayo? Baka boring pag dalawa lang. Tuloy. Wala namang problema doon. Liit lang naman ang trail. Mali kami. Dapat, hindi kami tumuloy. 4 AM pa lang, nasa trail na kami. Tahimik yung paligid. Yung tipo ng katahimikan na maririnig mo yung sarili mong paghinga. May dalawang klase ng katahimikan sa bundok. Una, yung natural na tahimik, normal, malamig, relaxing. Yung pangalawa, yung tahimik na parang may nakatitig, hindi komportable, parang may mga matang nakatingin mula sa kakahuyan. Yung pangalawa ang naramdaman namin. Sinabi ko kay Jethro, bakit parang ang bigat ng hangin? Hindi ko alam. Parang mas madilim kaysa dati. Oo, hindi normal yung dilim. Parang masyadong dense. Parang may mga lugar sa trail na hindi natatamaan ng headlamp. Habang paakyat kami, napansin kong may gumalaw sa kaliwa, sa may part na malapit sa mga damo.
Mabilis, parang taong nakayuko na nagmamadaling tumawid. Sabi ko kay Jethro, "May tao ba doon?" "Wala. Hindi naman gumalaw yung mga dahon. Huwag mo na lang pansinin." Tama siya. Walang hangin. Pero malinaw na may aninong dumaan. Hindi ko alam kung bakit, pero binalot ako ng lamig. Parang biglang naging mabigat ang bag ko kahit wala namang nadagdag. Mga 20 minutes bago ang summit, may part ng trail na may malaking puno. Alam ng mga mountaineer yon. Landmark siya. Paglapit namin doon, natigil si Jethro. "May nakita ka?" Tanong niya. Hindi ko agad sinagot kasi ako mismo hindi ko alam kung nakita ko ba talaga. Sa gilid ng puno, may babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, nakadamit na parang luma, kulay puti o beige. Hindi ko masyadong kita. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya lumalapit. Pero ramdam ko ang presensya niya. Yung tipong sure ka na hindi siya tao. Tinapik ko si Jethro. "Huwag kang tititig. Daan lang tayo." Ayun talaga ang unang instinct ko. Huwag siyang tignan, huwag siyang kausapin, at huwag siyang pansinin. Naglakad kami, mabagal, tahimik. Pero habang lumalapit kami, unti-unti kong naririnig na parang mahina siyang humihingal. Mas malalim, mas mabigat. Parang hinihigop yung hangin sa paligid. Paglampas namin sa puno, napakalakas ng tibok ng dibdib ko. Ayoko man lumingon, napasilip pa rin ako. At doon ako unang kinilabutan talaga. Wala na siya. As in literal. Parang tinangay lang ng hangin. Sabi ni Jethro, "Dumaan ba siya sa likod natin?" Hindi tao yun. Nagkatinginan kami. Pareho kaming nanlamig. Pero tuloy pa rin kami kasi malapit na sa summit. Pero hindi namin alam na hindi pa doon nagtatapos ang presensya niya. Kasi doon pa lang pala magsisimula. Pagdating namin sa summit, akala namin tapos na yung weird na naramdaman namin. Ang tahimik, oo. Pero hindi na kasing bigat nung nasa trail kami. Umupo kami ni Jethro para magpahinga. Inilabas namin yung tubig. Nagkuhaan kami ng pictures. Pero habang nakaupo ako, napansin kong parang may gumagalaw sa baba, sa bandang trail na dinaanan namin. Akala ko noong una, hangin lang. Pero wala talagang hangin kasi steady yung mga dahon. Nanindig yung balahibo ko. Sabi ko kay Jethro, "May bumababa ba?" Nag-scan siya gamit ang headlamp. Walang tao. Pero doon nagsimula. May 3 minuto pa. Narinig namin yung kaluskos sa trail. Isang hakbang. Sunod, dire-diretso papunta sa summit. Hindi tunog sapatos, hindi rin tunog paa ng hayop. Para siyang mas mabigat. Parang dragging yung paa. Sabi ni Jethro, "May paakyat." Hindi yan tracker. Tinignan namin yung trail, pero wala namang tao. Pero may tunog pa rin. Malapit lang. At meron pa. May humihingal na mabagal. Parang yung narinig namin doon sa may puno. Nagtinginan kami. Sabay naming inop yung headlamp namin. Instinct, hindi sinadya. Para kaming 2 bata na natatakot sa dilim. Pero lalong naging mali. Kasi pagpatay namin, doon namin nakita. Mahina ang liwanag ng buwan, pero sapat para makita namin yung silhouette. Sa trail, may nakatayo, pero hindi gumagalaw. Yung babaeng nakita namin sa puno, wala nang duda. Mahaba yung buhok, nakayuko yung ulo, tapos yung braso niya, sobrang haba, hindi normal, parang halos
umabot na sa tuhod. Putya, ano yan? Hindi ako nakasagot. Pero bawat takbang niya, parang humihina yung paligid. Parang hinihigop niya yung enerhiya mula sa hangin. Hindi ko ma-explain, pero yun yung unang beses na talagang hindi talaga dapat kami tumuloy. Nung umabot siya sa last curve ng trail pa summit, sumigaw ako kay Jethro. "Takbo, Jethro!" Hindi na kami nag-antay. Hindi na kami nagligpit. Hindi na namin kinuha yung ibang gamit. Diretso kaming tumakbo pababa. Pero habang tumatakbo kami, naririnig namin yung tunog niya sa likod. Yung pagdrag ng paa. Yung hingal. Parang sobrang lapit sa likod namin. Hindi ako lumingon. Hindi ko kaya. Pero si Jethro, nadulas. Diretso sa lupa. Napalingon ako sa kanya. Sabay hawak sana sa braso niya para hatakin. Pero sa likod niya, sa mismong puno kung saan namin unang nakitang nakatayo yung babae, nandun, nakatingin lang kay Jethro. Tapos, puta, bigla siyang ngumiti. Ngiti na parang punit ang gilid ng labi. Ngiti na hindi normal sa tao. Hinila ko si Jethro ng sobrang lakas. "Bilis! Bilis, putang ina!" Hindi na namin alam kung paano kami bumaba ng ganon kabilis. Parang adrenaline na lang lahat. Pagdating namin sa trailhead, halos hindi kami makapagsalita. Si Jethro nanginginig yung kamay. Ako, nahihilo sa bilis ng tibok ng puso ko. Pagdating sa sasakyan, may matandang lalaki na nagtitinda ng kape. Tinignan kami. Tapos sabi niya, "Nakadaan kayo sa puno na may bantay." Hindi namin sinagot, pero parang alam na niya. Sabi niya ulit, "Pag may nakita kayo sa musuan, huwag niyong titignan. Hindi tao yan. Pero pag pinansin niyo sila, susundan kayo hanggang makababa." Hindi kami nakasagot. Umupo lang kami habol ang hininga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung naiwan namin yung presensya doon. Kasi nung gabing nasa bahay na ako, pagkapatay ko ng ilaw sa kwarto, sa gilid ng mata ko, parang may babae na nakatayo sa gilid ng pintuan. Pero matapos yun, hindi ko na inulit ang musuan at hindi ko na gustong balikan. Mapagpalang araw. Ako si Levi, taga Manila. Nagpunta lang ako ng bukid noong 2019 dahil sa bakasyon at para makalayo sandali sa stress sa trabaho. Wala talaga akong kamag-anak doon, pero may tropa akong nag-aaya na pumasyal sa Malaybalay at Valencia. Sabi niya, kung gusto ko raw malamig, tahimik at maraming bundok na pwedeng pagpicturan, doon daw ako dapat mag-ikot. Hindi ko alam na yung simpleng lakwatsa na yon ay mauuwi pala sa isang gabi na hanggang ngayon hindi ko malilimutan. Gabi na nun, galing ako sa Valencia at paakyat ako papunta sa Malaybalay. Ako lang mag-isa. Nagrenta lang ako ng maliit na kotse. Medyo pagod na rin ako, pero sabi ko, kaya ko pa. Pagdating ko sa bandang Sumilaw, nagsimula nang gumaan ang trapiko. Wala nang mga kasalubong minsan, maliban sa ilang truck na mabagal paakyat. Sa kanan, puro dilim ng bundok. Sa kaliwa naman, mga malalalim na bahagi ng lupa na hindi mo kita ang ilalim. May napansin akong mga driver na bumabagal sa isang curb. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong nakikitang construction o obstacle. Pero napansin ko, pagdating ko sa mismong bahaging yon, para bang biglang lumamig sa loob ng kotse. As in, literal na parang binuksan yung aircon kahit naka-off naman. Hindi ko pinansin. Siguro hangin lang, sabi ko sa sarili ko. Paglampas ko ng konti,
bigla ko nakita sa dulo ng headlight ko, may babaeng nakaputi sa gilid ng kalsada. Nakatayo lang siya, hindi siya gumagalaw. Akala ko nung una, normal na tao. Baka may hinihintay o may naplatan na sasakyan. Pero nung unti-unting lumilinaw habang papalapit ako, doon ko napansing nabasang-basa yung buhok niya at hindi siya umiimik kahit dumaan na ako mismo sa harap niya. Ang mas nakakatakot pa, hindi ko makita ang mukha niya dahil nakatakip lahat ng buhok. Napalunok ako. Naisip ko na yung mga kwento tungkol sa White Lady ng Kisolon. Pero ayoko sanang paniwalaan. Gabi na, pagod ako, baka nag-iilusyon lang ako. Tinignan ko siya sandali habang dahan-dahan akong dumaan. Pero pagkalingon ko sa salamin, wala na siya. As in literal na wala na. Walang kahit anino. Kinabahan ako, pero pilit kong kinokontrol yung manibela. Gusto ko sana mag-slow down pero hindi ko alam. Parang yung paa ko nanginginig. Habang tuloy-tuloy ako, nakikita ko yung pag sa unahan, kumakapal. At doon nagsimula. Biglang may kumalabog sa likod ng kotse ng sobrang lakas. Yung parang binangga ng truck. Napahawak ako sa dibdib ko. Putya, ano yun? Tinapakan ko ang preno. Pero imbis na huminto, dumulas ang gulong dahil sa basa ang kalsada. At ramdam kong nadulas ako papunta sa shoulder ng road. Kinabig ko pabalik, pero huli na. Tumama ako sa bakal na guardrail. Hindi naman ako nasaktan, pero ramdam ko yung matinding pagyanig. Napasubsob ako sandali sa manibela. Nanginginig yung kamay ko. Kinapa ko agad yung likod ko, yung ulo ko. Wala namang sugat. Pero yung pakiramdam, parang may ibang presensya sa loob ng kotse. Habang nakahinto ako, iniikot ko yung ulo ko para tignan yung backseat. Doon ko narinig, may humihinga. Mabagal, malalim, parang pagod na pagod. May tao ba sa loob? Sabi ko. Pero hindi, dapat wala. Ako lang mag-isa. Di ko alam kung dahil lang ba yun sa pagkabigla, pero dahan-dahan akong lumingon. At doon natigil ang paghinga ko. Sa salamin, sa pinakamadilim na bahagi ng likod ng kotse, parang may nakaupong babae. Nakayuko, mahaba ang buhok, at unti-unti niyang itinataas ang ulo niya. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan yung takot ko nung gabing yun. Kasi habang nakatitig ako sa rearview mirror, kita ko, dahan-dahan niyang itinataas yung ulo niya. Hindi ko makita yung muka dahil sobrang haba ng buhok. Pero ramdam ko na nakatingin siya diretso sa akin. Parang humihigop ng hangin yung loob ng kotse. Para bang may vacuum. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ilalabas ko yung sarili ko o itutuloy ko ang pag-andar. Pero bigla siyang gumalaw. Doon ako napasigaw. Tinurn ko agad yung susi. Pinilit i-start yung kotse kahit nanginginig yung kamay ko. Nung umilaw ang dashboard, biglang sumalubong yung isang mahabang ungol sa likod ko. Inapakan ko yung gas, pikit mata, todo yung andar. Habang papailis ako, lalong lumalala. Nung umandar na, naramdaman kong gumalaw siya sa likod. Parang gumagapang papunta sa gitna ng kotse. Ayoko lumingon pero kita ko sa rearview mirror. Umangat yung katawan niya. Tapos unti-unti niyang inangat yung mukha niya. May ilang segundo bago ko makita yung mismong mukha niya. Pero biglang may kumalabog sa labas ng kotse. Para siyang biglang lumabas at sumampa sa bubong. Putya, halos lumabas na yung puso ko. Narinig ko yung bakal na bubong na parang kinakayod ng matalas na kuko. Hindi ko na alam kung umiiyak ako o humihinga lang sa sobrang takot.
Pagdating ko sa parte na may konting ilaw ng poste, may nakita akong mukha sa windshield ko, nakadikit. Wala siyang mata, yung balat niya parang nalusaw, tapos yung buhok niya nakalawit, kumakapit sa salamin. Nakatitig siya diretso sa akin. Napamura ako ng napakalakas, sabay kabig ng manibela. Pagkakabig ko, nag-flicker yung headlight at bigla siya nawala. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ako sa malay-balay. Nanginginig pa rin yung tuhod ko. Pagdating ko kung saan ako mag-check-in, tinignan ko yung likod ng kotse. May 3 mahabang gasgas sa bubong. Hindi gasgas na parang sanga. Masyadong tuwid, masyadong malalim. Halatang kinayod ng kuko. Yung guardrail na nabangga ko, nabalitaan ko kinaumagahan na may mga naaksidente talaga doon. Yung iba raw, pareho lang sa kwento ko. May babaeng biglang sumusulpot. Nung kinabukasan, wala na akong lakas para magpa-service pa ng kotse. Tumawag na lang ako sa rental at sinabi kong naaksidente ako. Hindi ko na dinagdag yung nangyari sa akin dahil sino naman ang maniniwala, di ba? Pinilit kong maging normal ang araw ko. Pero habang nakaupo ako sa likod ng terminal, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napalingon ako, pero wala naman. Pero yung pakiramdam, parang may nakasunod pa rin. Pagka-uwi ko, halos 2 linggo akong hirap makatulog. Tuwing mapapatingin ako sa side mirror ng sasakyan, kahit sa parking lot lang, parang may nakikita akong hugis. Hindi malinaw, hindi rin lagi, pero sapat para manindig yung balahibo ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jace, taga Valencia, at madalas akong nagbabakasyon sa bahay ng pinsan ko, malapit sa ilog Tamulog. Hindi naman kilala ang ilog na yon bilang tourist spot, pero kilala siya ng mga taga ron bilang ilog na may bantay. Pero syempre, noong una, hindi ako naniniwala. Isang hapon, nagyaya ang pinsan ko na maligo raw kami. Mahaba ang ilog, medyo malalim sa gitna, pero sobrang linaw ng tubig. Nakakapanatag ng isip kasi puro puno sa paligid, puro kaluskos ng dahon, puro tunog ng agos. Para siyang lugar na hindi dapat pinapakialaman. Habang naliligo kami, napansin kong may isang parte sa bandang gitna na parang sobrang tahimik. Hindi gumagalaw ang tubig. Tawag namin dyan, patay na bahagi, sabi ng pinsan ko. Bakit? Tanong ko. Basta, may lumulutang daw minsan paghapon. Hindi ko na tinuloy ang tanong kasi mukhang ayaw niya palawakin. Pero napansin kong pati ibang naliligo, iniiwasan talaga yung part na yon kahit mukhang mababaw. Kinagabihan, habang nasa terrace kami, narinig namin bigla yung tunog ng tubig. Parang may naliligo sa gitna ng gabi. Wala namang tao roon. Nasa gitna kami ng mga bukid. Tahimik dapat. Pero tuloy-tuloy yung tunog. Parang may sumisisid at lumalangoy. Tinawag ko yung pinsan ko. Uy, may tao sa ilog oh. Wala yan. Huwag mo nang pansinin. Sagot niya. Pero halata akong kinakabahan siya. Hindi ako mapakali. Parang hinihila ko ng kuryosidad. At hindi ko alam, kasalanan pala yun. Kinabukasan, bumalik ako mag-isa. Gusto ko lang makita kung may tao talagang naliligo pag ganong oras. Tanghali, maliwanag, sobrang kalmado ng ilog. Akala ko normal lang lahat. Pero pagdating ko sa gilid, may narinig akong pabulong. Parang galing sa gitna ng ilog. Halika, dito ka. Napaatras ako. Tumayo ang lahat ng balahibo ko. Pagtingin ko sa gitna, may nakalutang na ulo.
Mukha siyang babae. Mahaba ang buhok, pero ang mapapansin mo agad, wala siyang mata. Puti lang. Wala ring ilong. Flat. Tapos yung bibig niya, nakanganga, pero walang ngipin. Nakatitig siya sa direksyon ko. Nakasunod siya sa galaw ko. Tumakbo ko pero may narinig ako ulit. Balik ka. Hindi ka pa tapos. Yung tubig biglang nag-ingay. Parang may lumangoy papalapit sa gilid. Hindi ko na tinignan. Pero naramdaman kong may kumapit sa paa ko. Malamig. Para akong hinihila. Sumigaw ako. Nagmura ako. Nagpupumiglas. At paglingon ko, walang kamay. Walang tao. Pero nararamdaman ko talaga. May anino sa ilalim ng tubig. Malaki. Mahaba ang braso. Halos umaabot sa bato. Akma na akong mahuhulog nang biglang may sumigaw mula sa likod. Jace! Huwag kang tumingin! Yung pinsan ko. Hinila niya ako papalayo. Pagkahila niya, parang bumitaw bigla yung nasa tubig. Pagtingin namin, wala na yung nilalang. Tahimik na ulit yung gitna. Pero sa dulo ng ilog, may lumulutang na puting tela na parang damit. Pagdating sa bahay, galit na galit yung pinsan ko. Sinabihan na kita. Yung gitna ng ilog, doon nilulubog yung mga nalunod noon. Hindi sila umaalis. Tapos pag may bagong bisita, lalo na taga ibang lugar, kinukuha nila. Doon lang niya ikonento. Marami na palang nalunod sa ilog na yon. Hindi na aahon ng katawan. Bigla na lang nawawala. Sabi ng matatanda, may bantay raw ang ilog. Isang nilalang. Kinagabihan bago ako umuwi, dumaan ulit ako sa terrace. Tahimik, walang hangin. Pero sa gitna ng kadiliman ng ilog, may nakita akong puting anino. Parang nakalubog hanggang liig. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa akin. Pagkurap ko, nawala. Kinabukasan, umuwi ako ng Valencia. Bumabalik pa rin naman ako sa bahay ng pinsan ko. Pero hindi na ako kailanman lumapit sa ilog na yun. Isa ako sa mga masusugid na nakikinig. Pero silent listener lang ako. Ako nga pala si Arvin. Third year agriculture student sa CMU noon. Nakastay ako sa isang lumang dorm sa may bandang likod ng campus. Yung tipong sinasabi ng mga upperclassmen na may istorbo tuwing 3 AM. Hindi ko yun pinaniniwalaan dati. Sabi ko, baka gawa-gawa lang para takutin yung mga bagong boarders. Pero isang gabi o madaling araw, nakuha ko talagang marinig at maranasan mismo yung sinasabi nilang kaluskos, iyak at katok na hindi galing sa tao. Mabilis akong makatulog kahit maingay. Pero ibang klase yung dorm na to. Luma yung sahig, mabigat yung hangin. At kahit may nakatira pa sa ibang rooms, parang masyadong tahimik tuwing pinapatay ang ilaw. Unang 2 linggo, normal pa. May mga kalabog minsan, pero dahil puro kahoy ang dorm, normal lang para sa akin. Pero isang 3 AM, bigla akong nagising. Hindi dahil sa ingay, hindi dahil sa gumalaw. Nagising ako kasi may kumatok sa pinto ko. 3 beses. Mabagal. Hindi rin malakas. Akala ko roommate ko. Pero wala akong roommate. Ako lang mag-isa sa kwarto. Binuksan ko ang pinto. Pero walang tao. Binuksan ko yung ilaw sa hallway. Wala rin. Wala kahit anino. Pagbalik ko sa kama, napansin kong bumukas ng kaunti yung bintana ko. Kahit sigurado kong sinara ko yun bago ako matulog. Medyo kinalabutan ako.
Pero sabi ko sa sarili ko, hangin lang yan. Huwag kang praning. Ilang gabi pa ang lumipas. Ganon pa rin. 3 AM, may katok. Laging 3, laging mabagal. Pero yung pang 7 gabi, hindi nakatok ang gumising sa akin. Iyak, mahina. Yung iyak ng babae na hinahabol ang hininga. Nagmula yun sa hallway, sa labas ng room ko. Hindi ako tumayo, hindi ko sinilip. Nanigas ako sa takot. Pero yung pinakang masama, biglang tumigil yung iyak. Tapos narinig ko yung tunog ng paa na dahan-dahang papalapit sa pinto ko. At yun na naman, 3 katok. Pero this time, hindi mabagal. Parang galit. Hindi ako gumalaw. Hindi ako halos huminga. Maya-maya, narinig ko yung doorknob ko. Umiikot. Parang may gustong pumasok. Hindi ako makapagdasal sa sobrang takot. At biglang lumamig yung buong kwarto. Yung tipong parang lumamig kasi parang may nakatayo sa gilid ng kama. At doon ko nakita, sa salamin ng cabinet ko, yung refleksyon ng pinto. May nakatayong anino sa labas ng pinto. Pangbabae ang buhok, mahaba yung kamay, at parang nakadikit yung mukha sa mismong pinto ko. Ayoko siyang tignan diretsyo, kaya tinignan ko lang yung refleksyon. Hanggang sa unti-unti siyang tumungo, parang sinisilip ako mula sa ilalim ng pinto. Doon ako napasigaw, hindi ko na alam kung paano. Bago ako umakyat sa kama, tinulak ko yung cabinet sa harap ng pinto. At doon na ako umakyat mismo sa kama pagkatapos. After ng mga ilang minuto, biglang tumigil lahat. Wala nang iyak, wala nang naglalakad, pati yung katok nawala. Parang wala talaga nangyari. Pero alam kong hindi totoo yun. Alam kong nandun siya. Kinabukasan, wala akong tulog. Pumunta ako sa admin para lumipat ng dorm. Ayoko nang bumalik doon o magpalipas ng isang gabi pa. Habang nag-aayos ako ng papers, may lumapit na matandang janitor na para bang sanay sa itsura ng mga tulad kong takot. Ang sabi niya, "Na-assign ka sa lumang room sa gitna." Tumango ako. "Huwag ka nang bumalik doon. Hindi lahat ng kumakatok dapat pagbuksan." Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Bumuntong hininga siya. "May babae dati na tumira doon, laging umiiyak gabi-gabi. Iniwan siya ng nobyo. Isang araw, hindi na siya bumaba sa kusina. Nakita na lang siyang nakalugay ang buhok at nakayuko sa sulok ng hallway. Patay na pala. Kaya pala may iyak, kaya pala may katok, kaya pala madaling araw." Sabi ko sa sarili ko. Sabi pa ng janitor, tuwing 3 AM, inuulit niya yung huling gabing humingi siya ng tulong. Kumatok siya sa pinto ng katabi niyang border, pero hindi siya binuksan. Kaya siguro kumakatok siya sa pinto ko. Pilit niyang binubuksan. Bago ako lumipat, kinuha ko lang yung naiwan kong gamit. Ayokong abutin ng madaling araw ulit. Kaya 10 PM pa lang, umalis na ako. Pero habang papalayo ako sa hallway, may narinig akong bumagsak sa loob ng room ko. Hindi ko na tinignan. Hindi ko na binuksan. Hindi ko na sinilip. Mas mabuti nang hindi ko malaman.